Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no, kumpirmado po yung negosyanteng si Juan Paulo Tantoco na ito po yung tagapagmana ng Rostans, no? Isa po sa mga pinaka hindi, pangmunyaman na mga department store dito po sa Pilipinas. Namatay po dahil po sa coke overdose. Yan. So, bakit po natin pinag-uusapan yan? Kasi po, Marso pa po yan. At ito po ay opisyal na kasama ng First Lady dun sa pagpopromote ng MIFF, Manila International Film Festival. Tama ba? Manila International Film Festival. Yan. Tapos, bakit hindi po binabalita? Parang merong cover-up ba naganap? Yung pagkamatay lang, yung na siya ay kasama ron. Bakit tahimik? Pati media natin, di ba? Ayan, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong tungkol sa mga sinabi ni Marcoleta. Dito po sa pagpapasagot ng Korte Suprema, lalong-lalo na po sa mga congressman. Kasi dati siyang congressman eh. So may ideya siya. Ayon po kay Marcoleta, maaaring makulong. Grabe po pala bigat niyan, no? Maaari pong makulong ang mga congressman na pumirma dyan sa impeachment. Hindi po pala simple yan, no? Pwede po silang ipakulong ng korte. Sino pong korte yung pinag-uusapan natin? Yung impeachment court. O pwede rin po silang ipakulong ng Supreme Court kung hindi satisfied sa kanila. Grabe po pala yan. Hindi pala basta-basta botohan na pwedeng parang biro-biro yan. Yan po mga pag-uusapan natin. Marami kong natutunan sa interview ni Marcoleta dyan po sa Saganang Mamamayan sa Net25. 215 ko. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito po, official po to nakasama ni First Lady, no? Doon po sa... Kasi nabalita po to ang araw ng kamatayan nito, kung hindi tayo nagkakamali. Ayon po dito sa bali-balita, no? Ay kailan ba? Linawin lang natin baka masabi na tayo ay March 8, 2025. Ito po yung opisyal na pahayag dito po sa Hollywood LA News. Yan. Formal pronouncement of death was made on Saturday at 12:05 p.m. Saturday kahapon. Ruling by the Deputy Medical Examiner was published on July 9. July 9 pala. Presumably after the results of tox screening had come back from the lab. This is considered an accidental unintentional drug overdose. Ano pong drugs? Yung tinira nila, yun po yung coke o cocaine. Yan. Okay. The decedent was a Filipino businessman. Kasi ano po to, balita sa sa Hollywood LA News. Filipino businessman executive was part of the family known for owning the Rostans retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Lisa Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival. Okay, linawin po natin yan
Ito po si Tantoco, 44 years old, namatay po doon sa Hollywood at parte po ng entourage ni First Lady. Ang opisyal na kamatayan ay March 8, no? March 8. Ano na pong petsa ngayon? Ngayon po ay July. Hindi alam po yung petsa. July 13 na. Ang layo naman, March, April, May, June, July. 4 na buwan. Parte ka ng entourage na nagpunta ron. Hindi po, na wala pong pahayag, no? Pwede po pala, ito po yung classic. Hindi po natin, kahit ba sabihin na walang, kahit po sabihin na walang, na hindi pa nila alam kung ano, pero more or less, alam na nga yan, at chismis na nga yan. Okay. Part po ng entourage official, ibig sabihin, official po yung pagpunta niya ron, kasama niya yung First Lady. Bakit po mayroong tangka? Ang tingin natin, dahil hindi po napag-usapan yan, ngayon lang natin ako, chismis lang yung alam natin. Ang akala kong kasama dun sa mga, yung chismis, kasamang tumitira. Chismis lang yun. Pero ito po, official pala. Nakasama, kala ko nagkita lang dun o sa isang event. Nakasama lang sa event. Yung pala, mula Pilipinas, may official function yung First Lady. Alam nyo naman yung mga First Lady, meron naman po silang yung mga sa kagandahan ng Pilipinas, mag-invite ng Manila International Film Festival, no? Na dating, ang alam ko, ginagawa talaga yung Manila International Film Festival panahon ni Imelda Marcos eh. Mukhang bubuhayin po ngayong panahon ng anak niya o ng manugang niya na si Lisa Marcos. Ang point ko lang, official po to eh. Wala pong opisyal na pahayag. Wala rin pong pakialam yung media natin. May parang may tangka o talagang mayroon pong news blackout hinggil po dito. Wala tayong nabalitaan na, ngayon ko lang nabalitaan na may official function pala sila dun. Chismis lang po yung nakarating dito sa atin. Kung ano man yung chismis na yan, kung ano yung natutunan kong chismis, malamang yan din yung narinig nyo. Pero ang point ko nga po, kung official po yan na kasama sa entourage, bakit wala pong official na pahayag mula kay Auntie Claire, wala pong official na pahayag mula sa mga news natin, news media natin? Pwede na pala ngayon ang media ay tahimik. Pwede na, ang tawag po dyan, no? Yung mga termino po ng mga aktivista nung araw, nung 1970s, yung mga before Cory-Cory, binusalan. Nabubusalan pala. Imagine niyo, wala pong opisyal na pahayag. Wala rin pong mga nagbalita man lang ni isa sa mga media natin. Nakakatakot na po pala sa Pilipinas ngayon. Maraming mga itinatagong balita. Kabali-balita po yun eh. Di po ba? Parang si Pangulong Marcos, halimbawa, nagpunta ng Japan. Yung para maalala lang natin. May opisyal po na kasama yan sa pagpunta niya ng Japan. Halimbawa po, inatake. Inatake sa puso. Hindi nyo ibabalita na may namatay na kasama? Imposible po yan. Hindi mo ko naiintindihan Hindi mo ko naiintindihan Rene Pacheco eh. Ang sinasabi ko sa iyo, Rene Pacheco, yung media, hindi naman po media si Maharlika eh. Pakinggan nyo lang po yung sinasabi ko, no? Kasi official, wala po eh, di ba? Wala pong. Tapos si Auntie Claire din. Namatay. Hindi ba karapat dapat bilang opisyal na bahagi ng entourage,
kung ayaw man ng pamilya na banggitin na ibalita man lang. Yun yung sinasabi ko. Tapos ngayon, katulad nung halimbawa niya, ang nagbalita si Maharlika. Ayon kay sino yan? Nabanggit ni Maharlika ayon kay Rene. Sa vlog niya. Paano nangyayari? Kaya magtataka kayo. Bakit ang mga vlogger na wala pong mga malalaking organisasyon, kayang-kaya nilang makakuha ng balitang ganito, katulad ni Maharlika, si Dean Chase, o kung sino man. Kung sino man po yung nagbalita. Sabi naman ni Denise, hindi daw si Maharlika, si Dean Chase daw. Vlogger din ba yung Dean Chase na yan? So, ibig sabihin, siya yung pinagmulan ng balita natin na may namatay nga, na nagngangalan Tantoko. Nung una, hindi ako makapaniwala eh. Sige. Ibig sabihin, ganun na kaliit yung organisasyon ng mga mainstream media natin. Walang kakayahan yung ABS-CBN, GMA7 na makapagbalita na may opisyal na, hindi naman po, okay lang sana kung itong tao na to na namatay ay nakahalubilo lang, no? Nakadaupang palad lang, naroon sila, nagkita-kita lang sila dun. Sa isang party, nagkita-kita lang sa party. Hindi po eh. Official po yung pagpunta niya ron. Yun nga, Pinoy ako. Kung sinasabi mo na pwede palang kumuha, bakit walang media natin na kumuha? Kasi pinangangatwiranan nyo ba kung bakit hindi nila binalita? Ang kino-question ko po, pwede palang magkaroon ng news blackout kung gugustuhin i-news blackout. Hindi mo pala maaasahan yung media talaga na magbalita ng katotohanan. Yun po yung tinitignan kong isa doon eh. 'Di ba? Ano man yan. Ang akala ko, halimbawa, naninirahan doon. Insidente lang na nakita, nagpa-picture kay First Lady, 'di ba? O pwede yun na ang chismis ganun-ganun. Samantalang yan ay nakapag-picture lang naman kay First Lady. Hindi po ganun yung kaso eh. Opisyal po siyang entourage ni First Lady sa panghikayat sa Manila Film Festival. Kasama siya. Ngayon, bakit po hindi binalita man lang? Yun yung pinagtataka ko. Hindi naman necessary na ibabalita nila na kasama niya. Wala namang sinabi dito sa official na report na to na may mga hinahunting na kasama eh. Ang sabi nga, accidental. Hindi po sinasadya, nasobrahan. Kaya ngayon, lalo ngayon ng mga tao, tamang hinala kami ngayon lahat. Ay, syempre naman, Leonard Alecha, kayo naman, no? Bilyonaryo nga sila, bakit tahimik ang pamilya? Normal yun. Alam nila na yan ang kinamatay, alam nga naman mag-iingay sila. Bakit nila ipag-iingay yun? Hindi po ba? Hindi. Ako, naunawaan ko yung pamilya. Bakit tatahimik sila? Hindi naman po ka-proud yung kinamatay. Siyempre, tatahimik po talaga. Hindi po yun yung problema ko eh. May gobyerno po tayo eh. At opisyal po, may gobyerno tayo, may media tayo, na supposedly, ito po ang bantay ng nangyayari sa buong mundo. Ngayon, pag nagmarunong po yung mga vlogger, aakusahan pa ng mga fake news. Samantalang,
sa maraming pagkakataon, yung mga binabalita ng mga vlogger, hindi lang po may hawig sa katotohanan. Mismo, yung mga nauuna yung mga vlogger na magbalita ay napapatunayan na totoo balang araw. Ayan po yung classic case na naibalita na naipakalat na wala lang kumpirmasyon dahil ngayon pa lang nagpalabas yung coroner o yung opisyal na nagpahayag yung taga doon sa Hollywood. Ngayon pa lang sila nagkaroon ng opisyal na pahayag. Pero nauna na nga yung yung mga vlogger Hindi po nababalita. Bakit? So marami po talaga ng mga panyanyari na hindi na binabalita. Etong mga malalaking mainstream media, sanay na po na mamili lang ng for public consumption. Ngayon, nagtataka kayo ngayon. Bakit hindi na kayo pinaniniwalaan ng mga tao? Ito ang classic example kung bakit wala na naniniwala sa inyo. Tinatago po nyo yung balita Kung hindi nyo pa alam yung kinamatay, alam nyo na may namatay at ito ay opisyal, bakit hindi nyo binalita? Okay. Ngayon, kaya yung imahinasyon ng mga tao, kung may tinatago kayo dito, malamang involved yung nagdala sa kanya doon. Kasi hindi, alam niyo yun, yung news blackout, ang tendency ng mga tao, bakit news blackout? Malamang to, merong mga kaganapan na ayaw ipaalam sa mga tao. Binabalita na ng mga vlogger yung kaganapan Nagiging kalaunan, nagiging kapanipaniwala yung mga vlogger kahit na marami sa vlogger exagerado rin. Katulad niyan. Pupunta ba si BBM ngayon sa US? O di, kahit na siya inimbitahan o may official siyang lakad, dahil sa kakulangan ng impormasyon na ginagawa ninyo, tamang hinala na ngayon lahat ng tao sa Pilipinas. Kagagawan yan. Wala naman po sinabing official cabinet Ako, sinabi ko po ba official na cabinet? Sinabi ko po official na kasama siya ron sa entourage. Magkaiba po yun. Pag sinabi ba official cabinet, basahin ko po ito po yung balita. Alam nyo, matitino naman kayo Wag nyo pong sabihan ako ng hindi ko sinabi. Wala akong sinabing cabinet official yan. Ang sinasabi ko pong official, nakasama siya sa entourage. Pag sinabing official, hindi kasabit. Alam niyo yung official na kasama ka, may papel ka doon sa entourage na yun. Sa lakad na yun, may papel ka, official. Wala po akong sinabing cabinet official siya. Kung mahina po yung pang-intindi ninyo, magtanong muna po kayo. Huwag po kayong mag-conclude sa mga sinabi ko. Wala po akong sinasabing cabinet official. Hindi ko nga sinabing cabinet Basahin ko lang po ulit. Ayan the dissident was a Filipino business executive who was part of the family known for Rostan. He was in the United States apparently as part of the entourage of Dalisa Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, was promoting Manila International. So official po siyang official po siyang kasama ni First Lady, hindi po yung official cabinet.
Tinatama lang natin. Alam niyo naman eh. Okay. So ngayon, papasok na naman. Tinignan ko ngayon bigla. Pumutok po to. No? Pumutok na kasama. Yung pala, literal na kasama ni First Lady to si Tantoco. Papunta doon. Pumutok po yan na kasama. Hindi natin alam kung saan pa sila nagsama. Kung literal sila nagkasama, dapat man lang, di ba, nagkusa ka na may namatay po kami kasama dito sa Manila International. Pero sensitive po ang balita, kaya okay. Tinignan ko naman, kailan ba pinadakip si Tatay Digong? Kasi biglang nabura tong balita na to eh. Nabura po tong balita na to dahil nadakip si Tatay Digong. May ideya na tayo, sinasabi nyo nga, may vlogger na nagbalita. Dean Chase ba ang pangalan? Oh. Bigla po nabura tong balita na to nung nakulong po si Tatay Digong. So ilang araw tong pinag-uusapan, uy, may namatay na yung sa Rustans. Ganun lang po, no? Hindi pa nga nababanggit yung pangalan. Basta alam natin, tagapagmana ng Rustans. Yan yung mga dumating. Balita namin, namatay yan sa ganun lang, no? Chismis lang. Pero, very damaging kasi kasama daw si Lisa dito. Yung pala talagang kasama, literal. Dahil part siya ng mag-iimbita ng Manila International Film Festival. Literal talagang kasama. Opisyal yung lakad. Ngayon, tinignan ko yung petsa. Eto nga yun, pasok nga. Buhat nung nadakip si Tatay Digong. So, ibig sabihin, na lalo nakakaawa si Tatay Digong. Kita nyo hindi namin sinasabi na ito dahilan kung bakit nyo pinadakip si Tatay Digong. Pero dahil punong-puno po kayo ng misteryo, panay lihim, may mga hindi po kayo binabalita. Ano pa po ba ang aming magiging konklusyon? Yan ba yung sinabi ni BP Sara? May sinabi si BP Sara na, ano na nga yung termino ni BP Sara? Na panlito o yung pang-divert. Hindi divert Hindi divert yung sinabi. May termino si BP Sara, nakakalimutan ko. Scapegoating. Sinama ba ni BP Sara to? Yung pagdakip kay Tatay Digong na scapegoating dito? Scapegoating. Totoo po, nabura po tong usapan na to. Di ba? Saksi tayo dyan lahat. Sino pong, bakit hindi mabubura? Po dyan, napalitan ng galit sa atin. Pinaka-worst na yun eh. Meron pa bang mas magagalit yung mga Duterte sa Cortez kundi yung pagpapakulong kay Tatay Digong? Natabunan tong issue na to. Ibig sabihin, ang hinala tuloy dahil sa kagagawan nyo rin, di ba? Pinadakip, kinidnap, para lang pagtakpan. Nagtatanong na lang kami kasi hindi na namin nauunawaan eh. Kayo po, matatalino kayo eh. Mga Pilipino, matatalino na kayo. Tumalino na kayo sa kanunood sa mga vlogger eh. Okay. Ang point lang natin mga kapatid, kaya nilang gawin ang lahat. No? Para pagtakpan yung pantakip, yung patong-patong na pagtatakip. Pwede ring nagkataon lang. Nagkataon lang ba? Ang tindi ng mga matitindi kasi yung mga yung mga
ano yung tawag sa mga nagkakataon? Matitindi yung mga pagkakataon. Very powerful. No? Kung nagkataon lang yan, parang sinadya ang pagkakataon. Pero wala, asahan ninyo na lahat to hindi i-consider na nagkataon ng mga tao dahil na rin sa kagagawan ninyo, sa kagagawan ng mga kasama nyong media. Kayo rin eh. Yung media rin ang may pinakamalaking kasalanan yan. Parte kayo ng pagtatakip. Hindi naman siguro. Nauna yan eh. May ibang pinagtakpan niyang ano eh. Ang tingin ko yung sa Samngero, nagkataon naman yan na may issue eh. Yung kay ano, di ba? Yung kay nataon din yan yung pagputok ng ni alias Rene, di ba? Ayan yan eh, alias Rene, tsaka may isa pa. Yung mga sagot ni BP Sara. Napapahiya sila sa resulta ng yung 18.5. Kita nyo, natabunan na 18.5. Kumbaga, ang daming pagkakataon laging natataon. Ngayon, masisisi nyo ba yung tao? Kung very truthful sana yung media natin, walang tamang hinala ng mga Pilipino. Ngayon panay tamang hinala na lahat. Masisisi nyo ba sila? Binubulag nyo yung katotohanan eh. Tinatago nyo eh. Ano masasabi mo? Okay, punta na tayo kay Marcoleta. Ang ganda po. Alam nyo sa totoo, may mga binoto po tayo. Ako may mga binoto po ako for the sake na alam natin na makakatulong kay BP Sara. Hindi ako believe, pero kinakailangan kong iboto kasi makakatulong sa botohan kay BP Sara sa impeachment. Yun yung focus ko nung botohan. Nanawagan ako na iboto natin, di ba? Yung +2 ni BP Sara kasi alam niya na makakatulong to sa eleksyon. Pero meron pong nanalong senador na talagang sulit na sulit tayo sa pagkakapanalo. Real talk po, si Marcoleta. Sulit na sulit tayo kasi alam mo yun, yung alam mong mga dapat maganap na papangatwiranan niya. Yung tama tayo. Tama na i-dismiss yan. Tama na hindi tumuloy yung impeachment dito. Grabe po yung kumbaga nasulit. Yung iba, sabihin ko na, no? Kasi tignan nyo si Camille Villar, di ba? Alam naman natin, kahit papano may problema sa prime water. Tsaka yung, di ba, yung alam naman natin na tsaka lang sila nagpa-endorse nung panahon na nasa peligro na yung malalaglag na sila eh. Lalong-lalo naman si Aimee. Pero binoto ko silang dalawa kasi numero yan eh. Buboto yan, pabor kay BP Sara eh. Pero eto kay Marcoleta, proud ako na binoto mo. Sulit na sulit yung boto mo. Alam mo yun? Na hindi ka nagsisisi. Walang pagsisisi sa boto. Thank you very much muna bago tayo magsisi dito. Magpasalamat tayo sa nagpakape. Uso pa kape ha. Baka nakakaligtaan nyo, uso pa papakape. Okay. Thank you very much kay Christopher Candari. Idol ka namin ni Mrs. Boss Buds. Keep it up from Benicia, California. Ayan. Mabuhay kayo dyan sa California. Okay. Ano natin?
Ano na nga yun? Kay Marcoleta. Dalawa po yung usapin, no? Yung isa po yung matutuloy ba yung impeachment talaga, impeachment trial. Tsaka yung pinasasagot sila ng Supreme Court. Akala ko naunawaan ko eh. Akala ko maganda na yung paliwanag ko sa Supreme Court. No? Mas matindi talaga si Marcoleta. Mas masarap talaga pakinggan yung mga paliwanag ni Marcoleta eh, no? Ang daming dagdag eh. Talagang dagdag na dagdag. Iba talaga pag abogado na matalino pa. Okay, una, yung mga pinasasagot, yung iba natalakay ko na kaya lang kulang eh. Iba talaga yung Marcoleta eh. Ganon din yung pananaw ko, di ba? Dalawa po yung gustong patunayan ng Supreme Court. Yung may paglabag ba sa 1-year ban at saka ikalawa, meron bang napag-aralan ba ng mga congressman yung pinirmahan nila bago nila pirmahan. Dito muna tayo sa paglabag sa 1-year ban. Alam kasi ni Marcoleta yung batas, no? Tungkol po dito sa impeachment. Ako kasi, in general lang. Pamoro sa pamimiloso po. Si Marcoleta, piloso po na, magaling pa sa batas. Sabi ni Marcoleta, yun nga, yung problema ng Sergeant at Arms, di ba? Sergeant at Arms ba? O yung yung hindi congressman na may ministerial na gawain, hindi siya Sergeant at Arms, Secretary General. Di ba? Ng House of Representatives. Pag-receive mo, pinapaliwanag ni Marcoleta eh. Wala ka namang susundin mo lang yung nakalagay sa batas. Simple lang yung sinabi ng batas. Pagka-receive mo, hindi mo to pagpapasyahan. Wala kang pagpapasya. No? Ang tanging gagawin mo bilang Secretary General, tinanggap mo at agad-agad ipapasa mo agad-agad mong ibibigay dito po sa Speaker of the House. Kaya inaalam po ng korte yun. Tapos ano nangyari doon? Ginawa ba yun? Pagpasa ba sa'yo? Titignan mo lang, may form and substance ba? Pag may form and substance, bigay mo na kagad kay speaker. Bahala na si speaker. Naikalendaryo ba yan? Napag-usapan ba yan? Mga yan? Meron ba siyang kapangyarihan o katungkulan na pinipiloso po nga ni Marcoleta eh. Mayroon bang katungkulan yung Secretary General na pag-aralan niya o ibinbin? Meron bang mga 30 days muna niyang pag-aaralan kung ipapasa niya sa Speaker? Wala naman eh. Hindi nga forthwith yun na nakalagay. Immediately, pagpasa sa iyo, titignan mo lang, may pirma ba to, nakanotaryo ba? Yung mga kinakailangan. Nasa form and substance. Wala kang ibang iisipin. Ibibigay mo kagad sa speaker. Tapos ikakalendaryo agad yan para pag-usapan sa committee. Yun lang po. Ginawa ba yun ng Secretary General? Sa 1, 2, 3. Bakit may ika-4? Na kailangan masagot eh. So para po yan, kaya kino-question yan sa 1-year rule. 1-year ban rule. Ano nangyari sa status ng 3 nauna? Bakit ito pinagbutuhan? O ito malupit. Akala ko yan yung mabigat eh. Mas mabigat pa daw, sabi ni Marcoleta. Alam ba nila yung pinirmahan nila? Ang galing din ng Supreme Court eh. Inisa-isa ng Supreme Court. Gaano katagal? Binigyan ba kayo ng mga kopya? Yung bawat article ba ay mayroong nakalagay na mga ebidensya? Kasi magpapasya ka eh. Tatanggalin mo pangalawa sa pinakamataas. No?
gusto nyong ipatanggal yung pangalawa sa pinakamataas. Dapat, nabasa mo man lang yung complaint. Ikalawa, para ikaw ay gabayan ng tama yung gusto mong ipatanggal, may ebidensya ba yung mga complaint? Obviously, wala nakikita yung Supreme Court na ebidensya kasi yun yung reklamo, diba? Parang in-state lang yung mga complaint pero wala naman yung mga particulars kung paano nilabag yan. Ano yung ebidensya? Ikatlo, sabi ng Supreme Court, baka naman yan ay resulta ng mga committee hearing. Asan yung committee hearing na pinagbatayan yan? Hindi lang po doon nagtapos si Marcoleta. Sabi niya nga, biniro niya yung isang congressman. Ikaw naman ano. Ramos Ted, anong connect na connect sa pinag-uusapan natin. Sangayon ako po sa'yo, pero walang connection sa pinag-uusapan natin, di ba? Kaya sinabi, yung kaibigan niya raw, niloko niya. Iimbitahin kita. Iimbitahin kita sa Senado. Kasi, obviously, hindi niya nabasa eh. Paano daw babasa? Di ba? Obviously, hindi mo nabasa yan eh. Ang tanong dyan, kung nabasa mo man yan, naunawaan mo ba? Wala rin talagang lusot eh. Kinabahan ngayon yung mga 215 nung narinig si Marcoleta. Dahil pwede kayong ipakulong. Bakit? Gusto nyo tanggalin ang binoto ng 32 million? Tapos hindi nyo alam kung may ebidensya ba o wala yung reklamo na magtatanggal sa kanya? Aba, pumirma kayo nang hindi nyo inaalam. Okay na yan, Ricky Boy. Wala namang katuturan yung mga pinagsasabi nyo, di ba? Magbabakasyon ba sa Netherlands? Okay. Matutuwa ka ba? Hindi nga kayo natuwa nung nasa Netherlands na si Tatay Digong. Wala kayong kasiyahan. Alam nyo kung bakit? Lagi kayong kinakabahan. Kami nga tuwan-tuwa. Natanggap na namin eh. Na si Tatay Digong mamatay man dyan, bayani po yan. Uuwi yan na bayani. Ipaparada namin yan na bayani. Uuwi po si Tatay Digong na bayani ng Pilipinas. Napakulong nyo na si Tatay Digong, no? Meron pa rin kayong gusto. Walang katapusan. Yung kagustuhan nyo. Kami masaya na, natanggap na namin. Ngayon, pag nalaman ng mga congressman na may kulong pala, yung ginawa nila, kasi ang naganap parang kutsabahan, no? Putya, kahit hindi natin alam yan, sige, pirma lang tayo. Makapangyarihan tayo. Yari kayo kay Marcoleta. Tinanong nga si Marcoleta, pwede po ba silang ipatawag kung sakasakali matuloy yung impeachment? Pwede. Korte kami. Pumirma sila eh. Pumirma kayo. Kinakailangan tanungin. Alamin na alam nyo ba yung pinipirmahan nyo? Nabasa nyo ba yung pinirmahan nyo? Kung nabasa nyo, naunawaan nyo ba? Yari kayo dyan. Pag question kayo ni Marcoleta, wala kayong kalusot-lusot. Kasi sasabihin nyo na nabasa nyo, tatanungin kayo ni Marcoleta. Dalawa lang po lalabas dyan. Diba? Hindi nyo naunawaan yung binasa nyo. Sabi nga ni Marcoleta, marami sa amin, hindi namang abogado. Yung mga termino dyan, terminong pang-abogado.
limited yung oras nyong unawain, naunawaan nyo agad. Kaya sa tingin ko nga, kaya ako natatawa kasi nakita ko na itong mga congressman, lalo na po yung mga hindi prosecutor. Kasi prosecutor, mga abogado. Yung pong mga sabit lang. Yung mga pumirma lang dahil sa ibang gusto lang siguro matuloy yung ayuda sa kanila o may iba pa silang dahilan. Galit lang sila sa mga Duterte. Baka sila pa manalangin ngayon na wag na matuloy sana yung impeachment. Yun po ang papel ni Marcoleta. I-expose ang lahat ng mga lumalabag sa batas. Kaya ngayon pa lang saludo na ako sa kay Senator Marcoleta. Tuloy-tuloy mo lang yan, Senator. No? Kasi parang meron naman kaming kakampi na mahusay sa batas. Meron naman kaming kakampi na mag-uusig dito sa mga tao sa gobyerno. Kaya bagay na bagay sa iyo yung Blue Ribbon Committee.